terminal para sa mga bus pa Cavite, Batangas at Mindoro na pang-iwas daw sa kolorum. Mula sa Pasay, nakatutok live si Susan Enriquez. Mel, hindi pa ganun karami yung mga pasahero at bus na bumibiyahe o pumaparada dito sa bagong provincial bus terminal sa Pasay City dahil sabi nga ng MMDA, lahat ay nanganganay pa sa unang araw ng operasyon nitong bagong provincial bus terminal dito sa Pasay City. Soft opening ngayong araw ng Southwest Integrated Terminal System sa Pasay. Ito yung dating Sun Plaza sa Macapagal Boulevard. Dito na lang pwedeng humimpil ang mga provincial buses papunta at mula sa Cavite, Batangas at Mindoro. Ayon sa MMDA, 1,000 bus at 43,000 passengers ang kayang i-accommodate ng terminal kada araw. Computerized ang dispatching system kaya hindi makakasingit ang mga kolorum. 13, tabo-tabo. Yan, si 13, tabo-tabo. Yan. Tabo-tabo, 13 po. Sir, pa-double check po nung license. Ang problema dahil hindi bumiyahe ang mga kolorum, hindi naman sapat ang 800 bus na may prangkisa sa Cavite, Batangas at Mindoro. Naiiyak tuloy si Linda na walang masakyan papuntang Naik, Cavite. Nalilito lang po. Paano nalilito? Hindi kasi wala naman papuntang Tehero. Unfortunately, we receive reports na may mga passengers na na-stuck dahil yung mga buses na kolorum, natakot sila to go here. Natakot sila dahil dito machi-check mo dahil joint effort ito ng LTFRB, LTO, MMDA, meron kaming measures to know kung kolorum ka. Actually, nagtawag na tayo ng saklolo doon sa mga buses naman na may franchise na magruta muna ng Cavite para lang madaling pasahero doon papunta rito. Aminado ang MMDA, nanganganay ang lahat sa unang araw ng operasyon ng bus terminal. Kaya naglagay sila ng shuttle sa dating terminal para maghatid ng mga maliligaw na pasahero. Nag-deploy rin ng mga shuttle bus ang MMDA para manundo ng mga pasaherong naliligaw sa Baclaran para maghintay ng bus pa probinsya. Batid ng LTFRB na kinukulang na ang public transport dahil 2003 pa, nagkaroon ng moratorium ang paglalabas ng bagong prangkisa. End of May or first week of June, that's the time that the Secretary will be signing the department order for the omnibus franchising guidelines, technically lifting the moratorium. No? And yung mga kolorum, yung mga nangongolorum, we will have more spaces now for you. There will be a niche for everybody. So malapit na ho tayo. Konting ano na lang ho, pasensya na lang po. Aamyendahan rin ng LTFRB ang linya ng mga prangkisa ng mga city bus, jeep at UV Express dahil sila naman ang connecting trip sa loob ng Metro Manila. Hati naman ang reaksyon ng mga pasahero sa bagong terminal. Lang naman namin sila kasi may bata ang layo na pala. Pero dito raw, 5 minutes na, alis ka agad eh. Ayon sa MMDA, mahigit 1 milyong piso ang matitipid ng gobyerno sa operasyon ng bagong bus terminal dahil ang dating terminal ay nirerentahan nila kada buwan dahil ito ay pribadong pag-aari. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.